Magandang oras mga ka-good news. Nako, talagang malapit na yata ang digmaan. Amerika at iba pang kaalyadong bansa talagang hinahamon ng China. Dumaan pala ang isang convoy ng warship ng US kasama ang ating Philippine Navy ay talagang dumaan diyan sa ating economic zone at nagtaka sila kung bakit walang kahit ni isang barko ng China, Coast Guard man o Chinese Navy ay nagsipagtago, bahagbuntot dahil natatakot. Kasi ito, dito sa video ito, papakita natin, courtesy ito ng ating ka-TH Good News Philippines. Ang video ito, napakagandang pagkagawa kasi kitang-kita yung convoy ng US fleet, US warship na dumaan dito sa atin para ipapakita sa China ang puwersa ng Amerika. Kaya ito, panoorin natin. Sa artipisyal na isla ng China, minamanmanan ng Amerika. Likod sa kaalaman ng lahat, nagsasagawa ang Amerika ng mga pagsusubaybay sa mga military base na itinayo ng China sa Spratly Island sa West Philippine Sea. Bilang patunay, ipinakita ng Department of Defense ng Estados Unidos ang ilan sa mga larawan na kanilang nakuha. Binabantayan ng Amerika ang mga kaganapan sa Mischief Reef, Ayungin Shoal at iba pang mga bahagi ng West Philippine Sea. Hindi lamang yan mga kabayan, nagsagawa din ang US Air Force ng isang simulation na pag-atake sa artipisyal na isla ng People's Republic of China. Tulad ng Mischief Reef, gamit ng US Air Force ang MQ-9 Reaper. Nakikita ng Amerika ang mga itinayong isla at barkong ipinapakalat ng China sa West Philippine Sea. Malaking bagay talaga na kaalyado ng Pilipinas ang Amerika. Ang hindi natin kayang gawin, nagagawa nila para sa atin. Talaga, kung wala ang Amerika ay naku, pati Palawan siguro inangkin ng China. Ito'y malaking kasalanan ng nakaraang administrasyon natin. Kasi yun pala, sila ay talagang kumikiling sa China. Ngayon, nakikita naman natin na kahit sa Pugo, kahit sa mga Chinese scam dyan, ay kasama pala yung ating mga opisyal ng gobyerno, yung nakaraang administrasyon. Nagpapayaman na nga mga yun, binibenta na pala itong West Philippine Sea. Kaya kay PBBM lang, bilib lang talaga ako dito, si PBBM lang ang nakapag-modernize ng grabe ng Philippine Armed Forces at Philippine Navy. Bumibili ng napakaraming ngayon. Kaya nga, ito na yung sign na talagang hindi nangungurakot ang administrasyon ni PBBM. Dahil sa nakapag-utang tayo nakapagbayad pa tayo ng utang sa kanyang administrasyon. Kaya napakagaling ni PBBM. At dito, by next year, hindi na tayo mabubuli dahil kumpleto na tayo ng mga armas na pangyera na pwedeng iharap sa puwersa ng China dito sa West Philippine Sea. Patuloy tayo sa video. Yan ang sinasabi natin pinaplano pa lang ng China, ginagawa na pala ng Amerika. Ganyan ka-advance, kabilis at kadelikado ang lakas at puwersa ng Amerika. Israel tuloy-tuloy ang tulong para mapalakas ang Pilipinas. Mga misal na ginagamit ng Philippine Spider Air Defense System ng bansa, posibleng magagamit na rin ng mga FA-50PH fighter jets ng Philippine Air Force. Nakikipagtulungan ngayon ang Korean Aerospace Industries sa Israel upang ma-integrate sa mga FA-50 ng Pilipinas ang Phyton 5 Infrared Guided Short Range Missile at IDER-BER Active Radar Guided Medium Range BVR Missiles na pawang mga produkto ng Israel Company ng Rafael Advanced Defense System. Isa na namang pangmalakasan ng mga kakayahan na madadagdag sa puwersa ng Pilipinas kapag ang mga missile ng Israel ay maikakabit na sa mga FA-50 ng Philippine Air Force. Ngayon, kung makikita ito ni Xi Jinping ay talagang magugulat na. Baka titigil na yun sa pambubuli sa atin. Ngayon, yung hatagin daw nila yung isang barko natin diyan na sadyang nilagay sa diyan sa West Philippine Sea, yung bagong barko. Hatagin daw yun ng tugboat. Idya na, sabi na ni ng ating Philippine Navy na talagang magkagira na kung hatagin nila yan. Magkagira na talaga. Kasi ang ating mga army at Philippine Navy ay nandiyan na concentrated na sa Palawan Island. Kaya isang lang talaga ito. Isang pagkakamali lang ng China, isang putok lang ng kanyo ng China. Tapos lahat. Kasi ang Amerika, Germany, at kahit Israel, hindi lang yan. Meron pang meron pang France, meron pang mortal na kalaban ng China ang Australia. Kaya yan lang, kahit walang Pilipinas, yung ating mga allies country lang ang babanat sa China, tapos ang China. Lalo na kapag isanksyon yung China ng Amerika,
hindi nabibili ang Amerika ng mga produkto dyan, i-atras na withdraw na yung kumpanyang mga US dyan sa China, ay talagang mamulubi ang China. Kawawa ang mga China, yung mga maliliit nila na mata, ay didilat yan, bibilog yan dahil sa gutom kapag isanksyon na yan ng ating allied countries ng US at ng NATO. Hindi lang ng Israel. Okay, tapusin na natin ang video. Sa ibang balita naman mga kabayan, Department of National Defense Secretary Chodoro kinumpirma na magpapadala ng mas maraming sundalo ang bansa sa Palawan. Inihag ito ng Ministro ng Depensa matapos ang kanyang pagpunta sa Oyster Bay sa Palawan, kung saan isa sa mga nagsisilbing outpost ng ating Philippine Navy. Kita sa larawan na dito pala inilagay ng Armed Forces of the Philippines ang dalawa sa mga barkong ibinigay ng Amerika, ang Cyclone Class Patrol Ship, 6 na Marine Fast Boats at 2 Fast Attack Interdiction Craft Missile, ang Acero Gunboats na mula pa sa Israel, at ang mga barkong ginagamit ng Pilipinas para sa resupply mission sa West Philippine Sea. Ang pagpapadala ng maraming sundalo sa Palawan ay bilang paghahanda upang mapalakas ang depensa ng Pilipinas sa posibleng banta mula sa labas ng bansa. Sang-ayon ba kayo dito mga kabayan? Department of National Defense Secretary Wow, Ibo galing, Teodoro kinumpirma na hindi ito nag-resign sa kanyang pwesto. May fake news. Wala akong intensyon na mag-resign. Ang apela ko lang, huwag nang idamay ang Department of National Defense. Ayan. If, yung mga namumulitika, huwag nang idamay itong napaka-vital ng departamento na ito. Ayan, narinig nyo yan, mga makatsayna dyan. Huwag nyo nang idamay itong si Gibo. Dahil gumagawa na naman kayo ng fake news. Super fake news. Inandyan si Gibo eh. Sinabi nyo nag-retire na. Nag-resign. Tinitiran nyo pati yung imbis na yan ang vital na na ahensya para sa laban natin dyan sa WPS, binanatan nyo eh. Kaya itong mga makatsina, alam naman natin kung sino yan. Alam na natin yan kung sino ang mga taong yan. Dapat na ililipat na yan sa China kasi yung isip nila, yung utak nila ay makatsina na dahil lang siguro sa pera, di ba? Hay nako, ng mga tao yan. Kaya wag nyo nang ibuto yung mga taong yun. Alam nyo na kung sino ang mga yan. Hanggang sa muli mga good news, ako'y magpapaalam na. God bless the people of the Philippines.